Mga tigabong balita ngayon, panoorin. Suspensyon ng It's Showtime, kumusta na? Pura Luca Vega, patay na? Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya halika na, samahan mo ko. Let's go! Iyon, sa simula ay bago ang lahat, syempre tignan natin dito yung video ni Claro III, no? Tignan nga natin, unahin natin yung It's Showtime. Kung ano bang nangyari sa suspension. Sabi nga dito sa title ni Claro III ay pinulitika daw ni Lala Soto. So alam naman natin, no, yung anak ni Tito Sen, siya yung nakaupo ngayon sa MTRCB, kung saan yun yung may yun yung responsable sa mga lumalabas sa show, sa TV, television, national television. So ayan na nga, play na natin to, play na natin. Management ng ABS-CBN, maraming salamat. Ang tatag nyo, grabe kayo. Grabe yung lakas ng management. Maraming salamat for making us feel so loved, so special, and so precious. I believe this family is so precious. Kamusta, Thirdies? Ako, ang daming nagme-message sa akin ito ngayon, ha? Yung It's Showtime, nasuspend na. Sinuspend na sila ng MTRCB. Ito ngayon yung tanong. Pag nasuspend ang isang palabas, anong mangyayari? Papalitan ba sila ng ibang palabas? Kukuha ba ng mga bagong artista? Alam nyo ba na noon, nasuspend na rin yung It's Showtime? Hindi lang yung It's Showtime, ha? Pati yung mga dating palabas, hindi ko alam if naaabutan nyo yung Magandang Tanghali ba? May mga suspensions na rin naganap sa MTRCB. Pero punta na tayo sa It's Showtime ngayon. Ito kasi yung nakita ko, sabi dito, MTRCB suspends It's Showtime for airing 12 days. Meron naman silang statement dito. Sabi ng It's Showtime, na-receive na raw nila yung 12 days na finality ng decision sa suspension. Magsasubmit daw sila ng motion for reconsideration. Hindi ko alam kung hindi na sila umi-ere ngayon. Pasensya na po, hindi kasi ako nakakanood ng TV rin. Alam nyo ba, ha, na hindi ito yung first time na nasuspend yung It's Showtime? Para sa mga hindi nakakaalam or mga medyo bagets pa, matagal na rin kasi It's Showtime, di ba? Noon, napag-usapan namin to kagabi din si Osang, si Rosana Roses, pakita natin dito. Nasuspend din sila dahil kung hindi ako nagkakamali, parang sinabi ni Rosana Roses, no, na parang ang bobo ng mga teachers bobo. Parang ganun yung sinabi niya. Play na lang natin yung video. Sino nga yung tatay ni Rizal? Yan, sino tatay ni Rizal, Ray? Francisco Mercado. Ang nanay niya? Francisca. Hindi, Chodora Alonso. Bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo, ha? Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, walang yan yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa atin, Ikaw, taga-roon ka, hindi mo alam. Kayong mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong po kayo, hindi masama iyon. Oo, dahil ang mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Yan, sa trivia para sa iyo. Hanapin mo, i-Wikipedia mo, malalaman mo kung bakit. Tapos dahil doon, ayan, sabi dito, pinalitan lang nila yung title ng Magpasikat. Doon nag-umpisa yung Magpasikat, Yun na yung naging talent show format ng It's Showtime every year, kung hindi ako nagkakamali, diba? Dahil dyan, na-suspend sila ng 60 days. 60 days naman to, medyo mas mabigat itong kay Rosana Roses kasi yung mga teachers natin itong. So, later on, bumalik din naman. Ngayon, feeling ko ganun din naman yung mangyayari. Feeling ko ibabalik nila yung Magpasikat dito sa Yan ang hula ko. I don't think everything's final pa sa ngayon kasi may reconsideration keme pa silang pinapagawa. Pero ito na ngayon. Ito yung mas matinding usapan ngayon dito. Basahin natin to. Miski si, Suset Doctolero ng GMA, nagsalita na siya. Sabi niya, bilang mema ako, sa mundo raw ng show business, competition fuels progress. Importante ito sa usapan natin mamaya. Marami kasing nasasabi na politically fuel ito pagkakasuspend ng It's Showtime. Instead of resorting to extreme measures that could be perceived as undermining the rival show,
At yun kasi talaga yung iniisip na marami ngayon, ginagamit, lalo pat si Lala Soto, yung nakaupo dyan sa MTRCB. Sabi niya, I hope MTRCB aspires to promote fairness and healthy competition in the world of television. This is the only way to ensure our industry's growth. Bilang isang deputy daw ng MTRCB, ina-advocate niya na i-review yung penalty nung It's Showtime. At sinabi niya pa na ginamit niya yung salita na delikadeza. Tama ba ako if I use the term conflict of interest? Dahil kamag-anak nila yung sa ano, 'di ba? Sa EAT. Ngayon, hindi ako nagkukus ng away dito, ha. Sana wag tayo mag-away. But I want to ask everyone if you think na ganun nga talaga yung nangyayari. Do you think this is politically fueled? May kinalaman ba yung pag-aagawan sa ere dito sa pangyayari? Marami ngayon yung nagsasabi nung kagaya nito, shame on MTRCB as oust Lala Soto, biased ka. Yung show ni Joey, di mo sinususpend dahil sa sexual innuendo. Isa rin yan sa mga pagmumura ni Wally Bayola, yung mga halik sa leeg. Ayan yung kine-question nila. Bakit itong mga bagay na to? Bakit parang bulag-bulagan lang daw? Sila yun ha. Ako'y nagbabasa lang dito. Siguro, i-comment nyo na lang din sa ilalim what you think about this. Pero tignan natin yung komento rin ng mga tao ha. Dapat ang namumuno sa MTRCB hindi connected sa artista. Tama yun. Tama yun. Yung word na delikadeza, tama talaga yun. Sa totoo lang. Kasi hindi mabibuild yung trust sa MTRCB if may mga ganitong mga conflict talaga. I agree with this. This is too much for those. Eto pa, working behind the cameras. Bayad din ba sila kapag may suspension ang show or wala? Nakakaawa kung sakaling wala. Tiyak na wala daw ang mga, kasi per day daw yung workers at staff. Yun din, may mga nagsasuggest na bakit hindi, kung si Vice at si Ayon lang naman concerned, bakit hindi lang daw sila yung isuspend? Maraming hindi kikita ng pera eh. Yun yung isa sa mga tanong. Tignan natin kung masasagot sa mga susunod. So yun na nga guys, napanood natin, no? Dun sa title na Pinulitika ni Lala Soto ay talagang questionable yung kung totoo ba talaga. Kasi hindi naman natin alam no, kung sino ba talaga yung namumulitika. Kung ang fans ba ng It's Showtime o si Lala Soto. Siyempre questionable din talaga. Kasi few days ago, yun nga, may problema yung nakaraan, diba? Sila patungkol dun sa kay Tito Soto, dun din kay Wally Bayola, diba? At kina-question nila yung paglalapat ng suspension dun sa It's Showtime. Para sa akin, diba? Natitignan lang natin kung ano ba yung tama. Katulad nun, no? Dahil marami silang maapektuhan. At syempre, yung kabila rin naman, may pagkakamali din naman dun, diba? Sa TVJ o ano man. Diba? Naniniwala tayo maganda maging fair din talaga. Pero hindi porket parang walang fairness na naganap, 'di ba? Ay magiging tama na yung mali, no? Nasa tama pa rin dapat talaga ang lahat ng gagawin natin. Kahit na nagkakamali tayo, kailangan nandun pa rin yung pagko-correct, pagtutuwid at syempre para yun sa lahat, hindi yun para sa ilan ng mga tao. So yun, yan ang mga balita, no? Ayon na rin dito sa mga nakakalap na informasyon ni Boss Claro III. Basta ako personally, naniniwala ko yung iba't ibang mga show o yung tong dalawang show, alin man sa dalawa ay may pagkakamali. Parehang mali, diba? Mas bibigat lang doon sa kung ano talaga yung ginawa nila sa show. Kung gaano ka bigat. Syempre, yun yung makikita, mapapansin ng mga tao talaga. At syempre, bago ang lahat, 'di ba? Bago tayo tumuloy, no? Kasi issue na patungkol kay Pura Luca Vega ay tignan lang natin tong animation dito. Nakita ko lang tong animation na pasukan daw. Na-curious lang ako kung anong meron dito. Tingnan natin. Pasukan na naman na. Excited ka na ba? Teka, meron bang na-exit sa pasukan? Siguro, kung mahaba ang bakasyon mo. Pero kung last week lang nagpapasa ka pa ng requirements mo para sa ibang subject na dapat nagpapahinga ka na lang, tapos grabe kahit bakasyon na nagpapagawa pa din yung mga hanip na teacher na yan, malamang sa malamang hindi ka excited pumasok. So ito mukhang hinanakit na naman to ng isang estudyante, no? Pasukan. Naalala ko pa nung nag-aaral ako, matagal talagang bakasyon nun. Almost 2 months, minsan nga umaabot ng 3 Kaya medyo nakaka-excite talagang bumalik ng school after ng mahabang bakasyon. Pasukan na! Oy Juan, pupunta tayo ng school mo bukas ha. Papa-enroll ka na. Tapos bibili na rin tayo ng mga gamit mo. Pati bag bibili niyo ako? Hindi. Bago pa bag mo diba? Mga notebook lang. Ano ba yan? Gusto ko naman magkaroon ng diguyod. Diguyod? Ewan ko kung sa amin lang yung tawag sa bag na ganito ha.
Yung may gulong, yung parang maleta. Nung elementary kasi ako, yan yung uso nun. Kung hindi backpack, di guyod. At hindi ako nagkaroon yan. Mabili mo ako ng bag, sale pala eh. Mahal-mahal yun, kita mo ba presyo niyan? Bago pa naman bag mo eh. Hindi na uso Pokemon mo eh. Gusto ko yan tinan mo Spider-Man. Spider-Man, manghuli ka na lang ng gagamba sa kanto. Ba yan? Spider-Man ko, bago-bago lang ng bag mo eh. Okay na siguro yun. Medyo na ano na tayo. Naging smooth na ang ating damdamin dyan. Kasi baka marami nagiinit dito sa kaninang napag-usapan or topic, no? O dito, no, medyo kuwela ng konti na panood natin dito. Natotoo naman yun, no? Doon sa mga naka-experience yun, no? Yung bag, kung ano yung uso, no? Dati nauso pa nga yung bag na kung naalala nyo dati, no? Katulad nito, yung parang kabaog na bag. Wala uso yung mga ganyan nun. Pero ako di ko na-try yung ganyan. Kasi kanya-kanya sila pagandahan ng bag noon, no? Naalala ko lang dati, elementary ako, meron akong bagong lunchbox. Pero dinurog ng mga kaklase ko yung iniwan ko. So nakakatawa lang isipin na pag elementary. Kasi minsan kung ano yung mindset ng magulang or ano yung naituturo sa kanila o ano yung nakukuha ng mga bata sa palabas, sa mga nakikita nila, no? Kaya mahalaga yung topic kanina, no? Yung patungkol sa show. Kasi yun yung nagiging galaw ng mga bata habang sila'y lumalaki. Na kailangan mo may ganito ka, may ganyan ka, or kailangan mo makiuso, makisabay sa flow. So di ganun. So lipat na tayo, no? Bago pa maiba yung mapag-usapan natin. Yun na nga, no, mga tol, yung kaninang sinasabi natin, yung patungkol kay Pura Luca Vega. Totoo bang talagang namaalam na si Pura Luca Vega? Panoodin natin yung video dito ni sa iyong araw, yung patungkol sa pamamaalam daw ni Pura Luca Vega. Tingnan natin kung ano tong masasabi niya dito. RIP Pura Luca Vega, 1990 to 2023. Filipino artist, influencer, drag queen. Isang bagay na kumakalat ngayon sa social media. Ang sobrang nagtrending na si Pura Luca Vega daw ay patay na. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Pura Luca Vega death ay sumusuong sa kontrobersya na ang Filipino drag artist ay buhay na buhay at ang fake news na siya ay patay na ay kumakalat ngayon sa social media. Ang paglalakbay ng kilalang Filipino drag performer na si Pura Luca Vega ay nagbukaw ng damdamin ng mga manonood at nag-udyok ng mga diskusyon. Nagsimula sila sa mundo ng drag noong 2017. Nagulat ang mga tao sa kanilang kakaibang itsura na may makulay na balbas at malikhaing perspektibo sa kasarian. Sa opinyon ni Pura Luca Vega, ang drag ay isang mapanukso at makapangyarihang pahayag na politika. Gayunpaman, ang kanilang matapang na pagganap ng isang bersyon ng kantang Ama Namin noong 2023 habang nakadamit bilang isang karakter na ginaya ang ating Panginoon Hesus ay nagdala sa kanila sa harapang pampubliko. Ang pagkilos na ito ay nag-udyok ng debate na nagresulta sa pagsasalitaan at mga problemang legal. Bakit kilala ang Pura Luca Vega death? At bakit nga ba nagtrending na si Pura Luca Vega ay patay na? Ang balitang kamatayan ni Pura Luca Vega ay kilala na ngayon sa ilalim ng ilang dahilan. Sa Pilipinas, kilala si Pura Luca Vega sa kanilang matapang na drag performances, partikular na noong kanilang inawit ang isang rock remix ng isang relihiyosong awit habang nakadamit bilang isang karakter na na-inspire ng ating Panginoong Hesus. Malakas ang tugon ng mga lider at grupo ng reliyon dito at anumang balita tungkol sa kanila ay naging isang paksa ng malaking pansin at debate. Bukod dito, si Pura Luca Vega ay nakatagpo ng mga problemang legal at mga banta ng pagpatay. Mula na maging kontrobersyal ang kanilang mga gawain, inimonitor ng publiko ang mga kaganapan na may kaugnayan sa kanilang kaligtasan at mga laban sa korte. At ang mga bantang ito at mga hakbang legal ay lalo pang nagpatas ng interes ng media sa kanyang kalagayan. Bukod dito, habang may ilan na sumusuporta na matapang sa pananaw ni Pura Luca Vega at ang kanilang pagtutol sa paghalo ng reliyon at estado, marami ang kritikal kay Pura Luca Vega. Ang pagkakaiba ng popular na opinyon na ito ay nagpapalaga sa mga balita tungkol kay Pura Luca Vega, lalo na
ang mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan o kagalingan na mas madalas magtrending. Kagalingan na mas madalas magtrending. Totoo ba o peki ang kamatayan ni Pura Luca Vega? Ayon sa pinakahuling impormasyon, walang makatwiran o mapatunayang mga ulat tungkol sa pagpanaw ni Pura Luca Vega. Ang anumang ulat tungkol sa kanyang pagpanaw ay dapat tratuhin ng may pag-iingat at ng may pag-aalinlangan dahil maaring basehan ito sa hindi mapagkatiwala ang mga pinagmulan. Dahil sa kanyang matapang na drag performances, partikular na sa isa kung saan sila ay nag-portray ng karakter na na-inspire ng ating Panginoon Jesus, naging isang labis na divisive figure si Pura Luca Vega sa Pilipinas. Dahil sa debate na ito, ang kanilang mga gawain, pananaw at kaligtasan ay sumailalim sa masusing pagsusuri at kritisismo. Kapag naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan, mahalaga ang pagtitiwala sa mga mapagkakatiwalaang news sources at mga pahayag mula sa pamahalaan. Sa panahon ng social media at agarang pamamahagi ng balita, maaring madaling kumalat ang mga chismis at maling impormasyon. Dahil dito, mahalaga na huwag magdesisyon tungkol sa kalagayan ni Pura Luca Vega hanggang sa kumpirmadong mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations dahil sa pagpapakita ng isang karakter na in-inspire sa ating Panginoon Jesus sa isang drag performance. So yun na nga mga tol ay yun nga. So hindi naman confirmed yun, no? Hindi naman talaga kumpirmado yung balita na yun kung totoo bang patay na si Pura Luca Vega. So siguro maraming nagpapakalat nun or maraming gustong gumawa nun, no? Dahil na rin siguro sa mga ginawa niya. Pero isa lang ang masasabi natin dyan, no? Kauli-ulian sa lahat ng mga pangyayari ngayon, kaganapan, no? Huwag tayong matutuwa kung ang kapwa natin ay bumabagsak. Yan ang turo sa atin ng Biblia. Ibigin ng kapwa kahit hindi sila kaibig-ibig, di ba? Sabi yun sa Kawikaan 24:17, huwag kang magalak pag kang yung kaaway ay nabubuwal at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Napakahalaga na ipanalangin natin ang ating kapwa kahit na sila'y gumagawa sa atin ng masama o gumagawa sila ng masama, kasalanan, upang sila'y makapagsisi. Makapagsisi pa sila bago dumating ang panahon na wala na talaga silang pag-asa. So yun lang mga tol, hanggang dito na lamang. Anong masasabi ninyo sa mga bagay na ito? Comment down below. Siyempre kung may suggestion ka, ay wag rin mahiya magbigay ng iyong saloobin dyan sa comment section. At syempre please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. See ya sa susunod na video.